Dear Papa Van, kapag hindi ka kayang tratuhin ng tama ng isang lalaki, may iba pang gagawa noon para sa'yo. Naniniwala po ako doon dahil napatunayan ko na ang bagay na iyon. Pero bago ko ikwento ang life story ko, magpapakilala muna ako sa mga kabarangay natin. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mirela. 30 years old at taga Quezon City. Avid listener po ako ng Barangay Love Stories at lagi kong minamarathon ang mga kwento nyo online. Nalilibang kasi ako at nakaka-relate sa mga pinagdadaanan ng mga kabarangay natin. Laki po ako sa hirap pero may utak naman ako. Mataas po ang pangarap ko sa buhay at sa sarili. Isa na ron ang makapagtapos ng college. Kaso, hindi agad ako nakapag-college kasi kinailangan kong magtrabaho ng full-time nung graduate ako ng high school. Namatay kasi si nanay kaya napilay po ang pamilya namin. Kay tatay naatang ang paghahanap buhay at responsibilidad sa aming 5 magkakapatid. Bale, panganay po ako. At hindi ko kayang pagsabayin ang pagkokolehiyo at pagtatrabaho kaya pansamantala ko munang isinantabi ang pag-aaral. Mekaniko sa talyer ang tatay ko. Nagtrabaho naman ako bilang sales lady sa mall ng ilang taon hanggang sa nakaipon at nakakuha ng scholarship sa isang universidad sa lugar namin. Nasa 2 taon na po ako noon sa college nang huminto ako dahil nabuntis po ako ng boyfriend kong si Estoy. Papa Van, malaking dagok po sa akin ang nangyari pero aminado akong ginusto ko rin naman yung nangyari. Kaya pinangatawanan na lang namin yun. Simula noon, nag-live-in na kami ni Estoy habang nagtatrabaho siya sa isang 24 hours na lugawan at karinderya bilang cook at service crew. Maliit lang po ang kita ng kinakasama ko tapos nagkaroon ulit kami ng isa pang anak. Gayunpaman, hindi ko pa rin nakakalimutan ang pangarap kong makapagtapos sa college kaya ginawa ko ang lahat para matupad yon. Kinausap ko ng masinsinan si Estoy at napapayag ko siya na mag-aral ako ulit. Nag-enroll po ako sa ibang college matapos kong makakuha ng scholarship at doon ko pinagpatuloy ang naantala kong kurso. Gabi po ang klase ko at sa araw naman ay inaasikaso ko ang 2 anak namin. Mirela, napapansin ko napapadalas na yung pag-absent mo sa klase ko ha. Oo nga po, Sir Alfonso. Pasensya na po kayo. Kaya lang alam mo naman na malaking bagay yung attendance para pumasa ka. Kaso sa loob ng 1 linggo, 1 o 2 araw kang hindi pumapasok. Pag pinagpatuloy mo yun, maapektuhan na talaga ng husto ang grades mo, lalo na sa subject ko. Ay, naiintindihan ko po kaya nahihiya po ako sa inyo, Sir Alfonso. Ganon din po sa ibang mga professor ko kasi kahit sila kinausap na rin ako tungkol sa madalas kong pag-absent eh. Nangako na lang ako na sisikapin kong di na maulit. Ano ba kasing dahilan bukod dun sa lagi mo sinasabi na nagbabantay ka ng anak mo? Yung totoo, napapadalas po kasi yung away namin ng kinakasama ko. Pwede ko bang malaman kung bakit napapadalas yung away nyo? Yun kung ayos lang naman. Ayos lang naman po pero nakakahiya kasi sabihin. Huwag ka nang mahiya. Malay mo, mapayuhan kita. Kaya sige na, sabihin mo na. Madalas po namin pinag-aawayan yung bisyo niya. Napapabarkada rin kasi siya tapos napapainom. Imbis na matino siyang umuwi sa inuupahan namin pagkatapos ng trabaho niya, dumidiretso siya sa inuman kasamang mga tropa niya. Tapos,
Gabi na siya nakakauwi. Minsan nag-iiskandalo pa. Yun bang sigaw pa siya ng sigaw at gagawa ng eksena kaya nakakahiya po sa mga kapitbahay. Pag ganun pong nangyayari, hindi ko maiwan yung mga anak namin. Kasi wala naman pong mag-aalaga. Sinubukan mo na ba siyang kausapin tungkol sa bagay na yan? Naku, kung usap lang maraming beses na po Sir Alfonso. Kaso para siyang ewan. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Walang pinagkatandaan kaya lagi kaming nag-aaway. Daig pa po yung mga anak namin sa pagiging pasaway at matigas ang ulo. Medyo mahirap nga kapag ganyan yung kasama mo sa buhay. Yung taong inaasahan mo makakatulong sa'yo, pero dumadagdag pa siya sa mga iniisip mo. Sabi mo nga, pasaway at matigas ang ulo. Kaya nga sir eh. Kaya ayun, hindi ako nakakapasok. Alam naman niya na importante sa akin na makapagtapos ng kolehiyo. Tagal ko na rin po kasing nahinto tapos ngayon nabigyan ako ng panibagong pagkakataon. Ayoko na pong sayangin yun. Tama naman yan. Alam mo, matalino ka. Isa ka sa mga estudyante na hinahangaan ko sa klase ko, Mirela. Kaya sana matapos mo yung pag-aaral mo kasi malaking bagay yun. Mas lalawak yung oportunidad mo, lalo na sa kursong kinuha mo. Kaya nga Sir Alfonso, nagsisikap ako kahit medyo huli na akong nakatungtong ulit ng kolehiyo. Paanong huli na? Yun bang matanda na ako? 23 na ako Sir Alfonso. Yung mga kaedad ko, nakapagtapos na sila, nagsisimula ng mag-job hunting. Ano naman kung nakapagtapos na sila? Nahihiya po kasi ako sa kanaiinggit. Makakapagtapos ka rin. Hindi mo kailangang mainggit sa kanila kasi darating ka rin dun. Kaya nga magsikap ka. Pumasok ka lagi para hindi maapektuhan yung grades mo. Kasi sayang naman kung babagsak ka dahil lang sa absences mo. Sinasabi ko to hindi lang bilang instructor mo, kundi bilang kaibigan na rin. Talaga po? Oo naman. Kaya huwag kang mahihiyang lumapit sa akin para humingi ng payo. Kasi papayuhan kita sa abot na makakaya ko. Naku, nakaka-touch naman po kayo. Kaya naman pala maraming estudyanteng nagsasabi na mabait kayo Sir Alfonso eh. Salamat po. Walang anuman. Ganito lang talaga ako kasi naging estudyante rin naman ako. At naiintindihan ko yung pinagdaraanan nyo. Pero syempre, hindi tayo pwede magpatalo sa mga hamon ng buhay. Lalo na kung meron tayong pangarap. Lagi nating ilaban na matupad yung mga bagay na gusto nating makamit. Tatandaan ko po yung mga sinabi nyo. Mabuti. Tungkol naman doon sa kinakasama mo, sana magbagong buhay na siya. Kasi kung hindi siya magbabago, baka isang araw bigla ka na lang matauhan. Bigla ka magsawa sa kanya at iwan siya. Sa lahat po ng instructor ko, si Sir Alfonso ang naging close ko. Mabait kasi siya. Magiliw magsalita at malambing ang boses. Tapos, ramdam ko rin yung concern niya sa mga estudyante niya. Lalo na nga, nung kinumusta at tinanong niya ako kung bakit napapadalas yung pag-absent ko. Hindi na nga ako noon nagsinungaling sa kanya at nag-open na rin agad ako tungkol sa problema ko, Papa Van. Masaya naman ako kasi naintindihan niya yon at nakisimpatya rin siya sa akin. At habang tumatagal nga, ay mas lalo kaming napalapit sa isa't isa. Hanggang sa umabot na yon sa punto na parang nahulog na ako sa kanya. Bukod kasi sa presence at mga advice ni Sir Alfonso, may mga bagay siyang ginagawa na para sa akin ay hindi pangkaraniwan. Lalo na nung minsang binilhan niya ako ng pagkain kasi alam niya na nagtitipid ako at madalas din na hindi na ako nakakapagbaon. Nung una tumatanggi ako pero aminado naman ako noon na masarap din yung mga pagkaing binibigay niya. Kadalasan kasi sa mga binibigay niya sa akin, first time kong makatikim kaya may parte sa akin na sabik na tanggapin ang mga yon. Lagi rin niya akong pinakikisuyuang tulungan siya sa mga bagay na may kinalaman sa school. Katulad ng pagdidistribute ng test papers sa mga kaklase namin at pagche-check ng mga ito. Pag-aayos ng chapter sa libro na for photocopy at kung ano-ano pa.
Sinubukan ko pong hindi bigyan ng kulay ang ginagawa ni Sir Alfonso pero isang beses ay mayroon siyang inamin sa akin. Dahilan para ako ay may makumpirma, Papa Van. Salamat sa pagpapaiwan mo, Mirela. Dahil sa tulong mo, mabilis nating natapos yung pagche-check ng test papers at pagre-record ng scores nyo. Malapit na rin kasi yung deadline ng pagpapasa ng grades. Kaya salamat ulit ha. Wala yun, Sir Alfonso. Ganito talaga pag tumatanda na, buhabagal na sa pagkilos. Hindi pa naman po kayo mabagal kumilos. Saka hindi po kayo mukhang matanda. Nambola ka pa. Hindi po pambobola yun, Sir. 50 na ako. Ay, pero hindi po halata. Mukha po kayong nasa 30s pa lang. Binubola mo talaga ako eh. Sige ka, malapit na ako maniwala niyan. Maniwala po kayo. Saka di lang naman po ako yung nagsasabi na mukha kayong bata. Bukang bibig din po yun ng mga kaklase ko. Talaga? Kaya pala parang pinagchichismisan nila ako nung isang araw. Narinig ko kasi yung pangalan ko nung dumaan ako sa koridor. Tapos nakasalubong ko yung ilan sa mga kaklase mo. Di hata nila ako napansin. Yun nga po yun, Sir. Mukha po talaga kasi kayong bata. Siguro ang gwapo niyo po nung binata kayo. Medyo. Sabi ng misis ko. Nax, ang swerte naman po ng misis nyo. Paano mo naman nasabi? Kasi mabait na kayo. Tapos gwapo pa. Kung ganyan lang sana si Estoy, hindi na sana ako laging nangungunsumi sa kanya. Kaso hindi eh. Gwapo lang talaga siya pero ang sakit sa bangs. Kung ako kay Estoy, magpapakatino na ako. Kasi baka iwanan mo ako. Naku, mahal ko po siya kahit ganun yun, Sir. May gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano po yun? Huwag ka sana magugulat sa sasabihin ko ha. Ay hindi ko po maipapangako. Depende po sa sasabihin nyo. Pero wag naman po sana tungkol sa bagsak kong grades. Hindi yung tungkol doon. Ibang bagay ito. Ano po yun? Ano kasi Mirela eh. Nagugustuhan na kita. Po? Gusto nyo ako? Oo, pero hindi bilang estudyante ko. Higit pa ron. Pero, Sir Alfonso, Alam ko naman bawal kasi nga estudyante kita. hindi lang po dahil estudyante ninyo ko. Hindi po yun pwede kasi may asawa at mga anak na kayo. Tungkol dyan, matagal na kaming hindi okay ng misis ko. Hindi na nga kami magkasama sa iisang bahay. Kasal pa kami pero magkahiwalay na. Bakit naman po? Kasi may iba na siyang gusto. At doon siya nakatira sa lalaki niya. Mag-iisang taon na rin. Pumayag po kayo? Nung una, hindi. Pero napagod na lang akong makiusap at magmakaawa sa kanya na ako yung piliin niya. Hindi na raw niya ako mahal at nakahanap na siya ng iba. Kaya ayun, pinayagan ko na sila mag-live-in. Ang sakit naman po nun. Medyo, pero ano pa bang magagawa ko? Hindi ko po alam ang sasabihin ko, Sir. Okay lang, huwag mo nang alalahanin yun. Naikwento ko lang kasi naitanong mo. Maayos naman pakikitungo ko sa kanya kasi siya pa rin ang nanay ng mga anak namin. Kaya malaya pa rin siya nakakabisita sa bahay namin at nakakasama mga anak namin. Hindi ko sila pinagdadamot sa mama nila. Totoo nga po talaga na mabait kayo. Pero tungkol po dun sa inamin nyo, Sir, alam nyo naman pamilyado na rin ako, hindi ba? May kinakasama na ako at may 2 na akong anak. Oo, alam ko pero nakikita ko nawawalan ka na ng gana sa kinakasama mo. Puro problema lang naman binibigay niya sa'yo, hindi ba? Pero mahal ko po si Estoy. Mahal mo nga ba o pinagtsatsagaan mo lang siya makasama? Oh, kita mo na? Sir Alfonso naman. Magkaiba yung mahal mo sa pinagtsatsagaan mo lang. Kung gusto mo, sa akin ka na lang. Kilala mo naman ako. Kung ako pipiliin mo, wala ka nang aalalahanin pa. Hindi ko po inaasahan yung confession ni Sir Alfonso, Papa Van. Pero hindi naman ako noon nag-isip ng masama dahil kahit ako ay unti-unti na ring nahuhulog sa kanya. Ang kaso,
komplikado dahil pamilyado na siyang tao. Kasal pa rin sila ng asawa niya kahit hiwalay na. At may mga anak na siya na halos kaedaran ko pa. Kaya inisip ko na baka nabibigla lang siya sa mga sinabi niya dahil nga may problema sila ng misis niya. Pero mukhang seryoso po talaga siya sa nararamdaman niya sa akin. Gusto ko pa sanang maniwala sa sinabi niya na wala na akong dapat alalahanin. Pero di pa rin ako mapanatag ng mga panahong yon dahil mayroon na akong kinakasama at may mga anak na rin. Kaya naman isinantabi ko muna yung nararamdaman ko para kay Sir Alfonso at nagpasyang ipagpatuloy na lang ang kaswal naming student-professor relationship. Pero siya pa rin talaga yung palagi kong nakakausap at nahihingan ng payo kapag nagkakalabuan kami ni Estoy. Siya ang nagko-comfort sa akin at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil lagi naman siyang nandoon para sa akin. Pansamantala kong nakakalimutan yung bigat ng mga pinagdadaanan namin sa buhay ng kinakasama ko. Noon ko naisip na sana si Sir Alfonso na lang ang una kong nakilala at hindi si Estoy na walang ginawa kundi bigyan ako ng sakit ng ulo, Papa Van. Mabait naman si Estoy lalo na nung mga unang taon ng pagsasama namin bilang magkasintahan hanggang sa magsama na kami. Iyon ang dahilan kaya nagustuhan ko siya at aminado ako na mahal ko siya. Pero nagbago siya nung nagkaanak na kami. At doon na rin lumabas ang tunay niyang ugali, Papa Van. Sabi ng matatanda, malalaman mo raw yung totoong kulay ng isang tao kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Napakakalat po sa bahay ni Estoy. Kung anong linis ko sa bahay, siya namang dumi niya at burara. Kaya minsan hindi ko mapigilang magbunganga dahil kahit pagod na ako sa pag-aasikaso sa mga anak namin ay hindi man lang niya ako tinutulungan. Lagi niyang dinadahilan na pagod siya sa trabaho kaya mas gusto na lang niyang magpahinga. Bukod pa ron, kulang din siya sa diskarte. Kontento na lang siya sa kinikita niya. Marami siyang pangarap pero hanggang doon na lang iyon. Bahala na raw kung matupad o hindi. Basta ang mahalaga, nangarap siya. Kaya nga nagpursigi akong makapag-aral at ginustong makapagtapos para may marating naman ako sa buhay. Kung pareho kami ng mindset, pareho din kaming hindi makakausad. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti po noong nababawasan ang pagmamahal ko kay Estoy at napunta yon kay Sir Alfonso, Papa Van. Babe, sardinas na naman na may itlog ulam natin? Eh yan lang kasi yung nabili ko sa perang binigay mo sa akin. Wala na ba talagang iba? Eh wala na. Huwag ka na nga maghanap ng iba. Wala naman ako mailalabas. Pasalamat ka na lang at kahit papano may ulam tayo. Sabi ko nga, ikaw talaga. Sinermonan mo pa ako. Eh, ang kulit mo kasi. Eh, kumain ka na. Nasaan yung mga bata? Natutulog pa. Mamaya ako nagigisingin para kumain. Bakit ang sungit mo? Hindi ako masungit. Eh ano yan? Ano yan? Kumukunot yung noo mo. Tapos nagsasalubong yung kilay mo. Nagsusungit ka eh. Ewan ko sa'yo, Estoy, ang dami mong napapansin. Huwag ka na kasi masungit. Sige ka, papangit ka niyan. Eh kung nagpapatawa ka, pues hindi nakakatawa. Kumain ka na nga lang dyan. Dami mo pang sinasabi. Sorry na babe. Huwag ka na magalit. Sige ka, baka magising ang mga anak natin. Sa kulit ng mga yun, di tayo makakain ng maayos. Oo, tapos hindi mo naman ako tinutulungan magpakain sa kanila. Ako na lang lahat. Ikaw nandun sa sala, nanonood lang ng TV o kaya natutulog sa sopa. Mirela naman, tinutulungan naman kita sa ibang gawaing bahay ah. Sige nga, ano yung mga sinasabi mong tulong?
Ako yung nag-igib ng tubig para sa pagbabanlaw mo ng mga labahan natin. Yun lang? Pinagmamalaki mo na yon? Oo, mahirap kaya magbuhat ng timbang may lamang tubig. Mabigat din yun ha. Mukha ngang bigat na bigat ka eh. Laging natatapon yung laman kaya pagdating nung timba, kalahati na lang yung lamang tubig. O sige, bukod doon. Ano pang naitulong mo? Ako naghuhugas ng pinggan. Oo, ikaw nga. Pero ginagawa mo lang yun kapag galit na ako at malapit ko nang ibato sa mukha mo yung mga plato. Ikaw na yun. Kesa naman sa walang ginagawa, di ba? Ewan ko sa'yo. Kailangan pa talaga na magalit ako para lang kumilos ka. Hindi ka naman baldado, hindi ka naman inutil, pero parang kang robot na disusi. Sakit mo naman magsalita, babe. Naku, huwag mo na nga ako matawag-tawag na babe. Naalibadbaran ako sa'yo. Naglalambing lang naman eh. Huwag ako yung lambingin mo, wala ako sa mood. Teka, napapansin ko lagi ka nalang wala sa mood pag naglalambing ako ah. Kahit kiss ko, tinatanggihan mo na rin. Hindi ka naman ganyan dati ah. Nakakatampo ka na ah. Maliit na bagay pinalalaki mo. Para yun lang nagtatampo ka na agad? Malamang. Parang asawa na nga kita eh. Tapos ayaw mo magpahalik sa akin? Natural magtatampo ako. Ikaw ah. Anong ako? Baka may iba ka na, kaya nanlalamig ka na sa akin. Yung utak mong nilalamig kaya kung ano-anong naiisip mo. Wala akong iba. Baka ikaw ang meron. Kung magkakaroon naman ako ng iba, sana noon na… bakit ka na mamalo? Nagtatanong ka pa talaga? Kumain ka na nga lang dyan. Totoo naman yung sinasabi ko. Alin sa mga sinabi mong totoo? Yung sa pagkakaroon ko ng iba. Noon pa lang sana, kaso mahal nga kita. Kaya pahalik na ako, babe. Halika mo mukha mo, nakakabwisit ka. Grabe, sungit. May dalaw ka ba? Baka gusto mo talampakan kung dumalaw sa mukha mo. Alam ko na may mga pagkukulang din ako kay Estoy pero sana alam niya rin noon yung mga pagkukulang niya sa akin. Pero sa nakikita ko nung mga panahong yon, parang hindi niya naman yon nararamdaman. Sarili lang niya ang iniisip niya, Papa Van. At lagi niyang pinagsasawalang bahala yung nararamdaman ko. Ilang beses ko rin naman siyang sinusuportahan at kinukumbinsi na maghanap naman ng maayos na trabaho. Yung may regular na kita dahil lumalaki na rin naman yung mga pangangailangan ng pamilya namin. Pero parang wala pa rin sa kanya yon. Sinasabi lang niya na makontento kami sa kung anong mayroon at huwag nang maghangad ng sobra dahil hindi naman kami mayaman. Yun ang punot dulo ng kawalan ko ng gana sa kanya. Wala talaga siyang pangarap sa buhay. Kaya naman hinanap ko kay Sir Alfonso yung kalinga at pagmamahal na hindi ko nakukuha sa kanya. Pumayag po ako na magkaroon kami ng secret relationship kapalit ng pera. Opo, binibigyan niya ako noon ng pera. Tulong na rin daw niya sa akin at sa mga anak ko. Tinatanggap ko na lang kasi kailangan namin yon. Kay Sir Alfonso ko po naranasan yung tinatawag nilang princess treatment. At ang sarap po pala sa pakiramdam na tinatrato ka ng tama. Sa loob ng 2 buwan, sobrang saya po ang naging pagsasama namin ng profesor ko kahit na patago yun, Papa Van. Sir Alfonso, Mirela, anong ginagawa mo rito? busy po ba kayo? Hindi naman. Bakit? May sasabihin po kasi ako. Ha? Teka, maupo ka nga muna. Mukhang importante yan ah. Ganun nga po, sir. Oh, ano ba yung sasabihin mo? Kasi po, hindi pa po kasi ako dinadatnan ngayong buwan kaya medyo nag-aalala na ako. Bukod po doon, nakakaramdam din ako ng pagkahilot, naduduwal ako tuwing umaga. Kaya nagdesisyon na po ako na magpiti.
Ano naman resulta nung nagpiti ka? Positive po. Ano? Buntis po ako. Anak niyo po tong pinagbubuntis ko. Teka. Inulit mo ba yung PT? Baka kasi akala mo buntis ka pero hindi naman pala. Inulit ko na po. 2 beses ako nag-PT pero ganun pa rin ang resulta. Positive pa rin po. Buntis po ako. Ay, nalinti ka na. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ka pwedeng mabuntis. Kasi pag nalaman niya na misis ko baka… Baka ano po? Teka, ano naman pong pakialam ng misis niyo rito hiwalay na kayo? ano kasi, may kailangan din akong sabihin sa'yo. Ha? Ano yan? Bakit matapos kong sabihin na buntis ako may sasabihin ka rin? Huwag kang sumigaw. Baka may makarinig sa'yo. Oh, huwag kang umiyak. Pasensya ka na talaga. Bakit ba kasi kayo nagagalit sa akin? Hindi ko naman yung sinasadya. Nagulat lang ako doon sa sinabi mo. Sabi mo hindi ako pwedeng mabuntis kasi baka malaman ng misis mo. Bakit? Ano po bang mangyayari kapag nalaman niya? Nagkabalikan na kami, Mirela. Pasensya ka na kasi hindi ko nasabi sa'yo kaagad. Kailan pa po? Magdadalawang linggo pa lang naman. Kaya pala lagi kayong may kausap sa cellphone nyo tapos lagi kayong nakangiti. Yun naman pala okay na kayo ng misis nyo. Asawa ko pa rin siya. Nanay pa rin siya ng mga anak ko. Pero paano ako? At yung magiging anak natin? Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano na to ngayon. Ayoko nang masira ulit kami ng asawa ko. Mahal ko siya. Di ako makapaniwala na mahal mo siya ulit ng ganun lang. Ano ko? Para usan? Hindi naman sa ganun. Ganun na rin yun. Kunwari pa kayo ginawa nyo lang akong kabit. Minahal kita pero hindi kita kayang panagutan. Pati na yung bata yung pinagbubuntis mo. Kaya sana maintindihan mo. Hindi ko po kayo maiintindihan. At kahit ano pang gawin yung paliwanag, hindi ko maiintindihan yung panloloko nyo sa akin. Ginawa nyo akong tanga. Sa una pa lang naman, alam naman natin na komplikado yung relasyon na meron tayo. Kaya sana hindi ka na umasa na lalalim yun ng gusto. Hindi naman sana ako aasa kung hindi nyo sinabing mahal nyo ako eh. Mahal pa rin naman kita pero mas mahal ko yung asawa ko. Sana maintindihan mo yun. Pero paano na yung magiging anak natin? Alam niyong lagot ako kay Estoy pag nalaman niya na buntis ako ng ibang lalaki. Ipalaglag mo na lang yung bata. Ano sabi niyo? Mali naman kasi talaga na nabuo yung batang yan, kaya ipalaglag mo na lang. Total, dugo pa lang naman yan. Komplikado na yung sitwasyon, kaya wag mo nang palalain pa. Hindi po ako makapaniwala sa sinabi ni Sir Alfonso na hindi niya kayang panagutan ang dinadala ko dahil mas magiging komplikado lang ang lahat, Papa Van. Hindi ko maiwasang magalit dahil sa kapan niya yon sinabi kong kailang nagbunga na ang lihim naming relasyon. Kasabay nun, hindi ko na rin naitago yung pag-aalala ko dahil baka malaman ni Estoy na pinagtaksilan ko siya. Natatakot ako sa pwede niyang gawin sa akin o sa mga anak ko. Ayoko pong may mangyaring masama sa amin. Doon ko po naisip na ipapahamak lang ako ng batang nasa sinapupunan ko. Kung hindi kasi siya nabuo, hindi magiging magulo ang lahat. Naisip ko rin na hindi pa ako handang magkaanak ulit sa pangatlong pagkakataon dahil mas lalo nung mahahadlangan ang pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral at umasenso sa buhay. Kaya kahit masakit, pumasok na sa isip ko noon na ipalaglag na lang yung bata tulad ng sinabi ni Sir Alfonso. Alam kong mali at malaking kasalanan yung naisip kong gawin pero nilamon na ako ng matinding takot, Papa Van. Desidido na sana ako noon na ipalaglag ang batang dinadala ko pero biglang nagbago ang desisyon kong yon nang mapadaan ako sa simbahan. Sakto pa na may misa nung oras na yon. Pumasok ako at nakipag-usap sa Diyos para humingi ng tawad sa malaking kasalanan na naisip kong gawin. Sakto nagmimisa kaya pumasok ako. At doon po ako humingi ng tawad sa Diyos
dahil sa naisip ko. Nagdasal po ako at sinabi ko po sa kanya na hindi ko na pagpaplanuhang sakta ng bata na nasa sinapupunan ko, Papa Van. Parang natauhan ako pagkatapos ng misa kaya nagpasya ako na ipagpatuloy na lang yung pagbubuntis ko. Nagawa ko pa namang itago yon sa lahat dahil hindi pa naman kalakihan ang aking tiyan. Iniwasan ko na rin si Sir Alfonso matapos ang sinabi niya sa akin nung huling beses kaming nag-usap. Dismayado ako sa kanya dahil sa inasal niya. Naniwala ako na siya yung pinakaunang poprotekta sa akin at sa magiging anak namin pero hindi niya yun nagawa. Naduwag siya. Malakas lang ang loob niya na gumawa ng kalokohan pero hindi naman pala niya kayang panagutan. At kahit na ano pang dahilan niya, wala na akong pakialam. Hindi naman ako humiling ng kasal sa kanya. Ang gusto ko lang ay sustentuhan niya kami ng anak ko. Mahal ko siya. Pero alam kong imposible ang relasyon namin lalo na't komplikado ito. Kapag nalaman pa ng mismong eskwelahan yung namamagitan sa amin, may posibilidad na matanggalan siya ng lisensya na makapagturo. Dahil sa mga aksyon ko, nag-alala rin po si Sir Alfonso kaya kinulit niya akong makipagkita sa kanya para makipag-usap, Papa Van. Mirela, salamat sa pagpayag mo na makipag-usap sa akin. Ang kulit nyo kasi. Akala ko ba tapos na tayo? Ano ka mo? Pwede ba, Sir Alfonso? Huwag na kayong magtanga-tangahan dyan. Di ba ang sabi nyo nagkaayos na kayo ng misis nyo? At sinabi nyo rin na mas mahal nyo siya kaysa sa amin ng baby ko. Ibig sabihin nun, tapos na tayo. Doon na kayo sa pamilya nyo. Huwag ka naman ganyan oh. Anong wag akong ganyang pinagsasabi ninyo? Huwag mo naman ako ipagtabo yan. Ano pong gusto nyong gawin ko? Yakapin kita at makipagharutan sa inyo? Oo, yakapin mo ako. Kasi mahal pa rin naman kita. Ang kapal din naman ng mukha nyo, no? Makapal na kung makapal. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Nakalimutan nyo na ba yung sinabi nyo sa akin? Sabi nyo, mali na nagkaanak tayo at wag na rin akong umasa na lalalim pa yung relasyon natin. Tapos sasabihin nyo sa akin ngayon na wag ko na kayong ipagtabuyan kasi mahal nyo pa rin ako? Ayusin nyo na muna yung pag-iisip nyo. Nahahalata tuloy yung edad nyo. Nabigla lang naman ako nung sinabi ko yun sa'yo. Narealize ko na hindi ko pala kayang mawala ka sa akin. Pero yung anak natin, kaya nyong mawala. Sa inyo pa nga mismo nang galing na ipalaglag ko siya, di ba? Patawarin mo sana ako. Sa Diyos kayo humingi ng tawad, wag sa akin. Buti na lang talaga, hindi ako kasing sama nyo. Kung hindi, baka nakagawa pa ako ng bagay na pagsisisihan ko rin sa huli. Ibig sabihin, hindi mo pinalaglag yung baby natin? Baby ko. Baby ko lang to kasi nga ayaw mo naman sa kanya, di ba? Ako pa rin ang tatay ng batang yan. Huwag mo naman ipagkait sa akin na maging ama ulit. Paano ko nga ibibigay yung karapatan na kilalanin kang ama ng batang to kung ginusto mo siyang mawala? Babawi ako. Susustentuhan ko ang anak natin. Ako nang bahala sa kanya. Sa inyo. Please, Mirela. Bigyan mo pa sana ako ng isa pang pagkakataon para patunayan yung nararamdaman ko sa'yo. Mahal ko kayo na magiging anak natin. Mahal ko rin naman po kayo pero natatakot ako. Kahit na ayoko nang ipalaglag tong baby natin, hindi ko pa rin alam kung paano ko sasabihin kay Esto yung tungkol dito. Sa ngayon kasi, kaya ko pang itago to kasi hindi pa naman halata yung tiyan ko. Pero paano pag lumaki na to? Isa lang yung paraan na naiisip ko. Makipaghiwalay ka kay Estoy. Tapos iuwi kita sa probinsya namin sa Javier Leyte. May matitiran kayo doon. Naayos ko na lahat. Doon na kayo tumira na magiging anak natin. Nasisiraan na ba kayo ng ulo? At talagang desidido na kayong gawin akong kabit? Hindi mo na rin namamahal si Estoy. Kaya bakit nakikisama ka pa sa kanya? Kasi may mga anak kami. Iwanan mo na rin sa kanya yung mga anak ninyo. Magsimula ka ulit. Magsimula tayo na magiging anak natin. Kaunting pagsasakripisyo lang naman yung gagawin mo. Tapos hindi mo na ulit mararanasan maghirap. Hindi ako mayaman, pero gagawin kong lahat para mabigyan kayo ng komportabling buhay.
Sige na, Mirela. Pumayag ka na. Diba, mahal mo naman ako? Seryoso ba kayo sa gusto niyong ipagawa sa akin? Gusto niyong iwan ko ang mga anak namin ni Estoy? Magkakaanak na rin naman tayo eh. Siya na lang yung mahalin mo at alagaan. Hindi naman mahirap gawin yun. Demonyo ka! Hindi ko akalain na masasabi mo yan! Gusto mo talaga na iwan ko ang mga anak ko para sa'yo? Hoy! Para sabihin ko sa'yo, wala akong balak na maging kabit habang buhay! Ayokong ikahiya ko ng mga anak ko! Matagal pa naman bago mangyari yun. Mapaghahandaan pa natin. Kaya pa naman natin itago ngayon eh. Hindi natin maitatago yung totoo! Kaya ngayon pa lang, tapusin na natin to para hindi na lumala yung gulo! Kung makikipaghiwalay ka sa akin, malalaman ni Estoy na nangaliwa ka. Naisip mo na ba kung ano mangyayari sa'yo pag nagkataon? Bahala na! Hihingi na lang ako ng tawad sa kanya. Kung tatanggapin niya pa rin ako, handa akong bumawi. Pero kung ayaw niya, wala na akong magagawa. Karapatan niyang magalit at hindi ako tanggapin. Kasi ako naman yung nagkamali sa amin. Sana ganun ka rin. Sana handa ka rin panagutan yung nagawa mong pagkakamali. Papa Van, plano ko na sanang tapusin noon yung namamagitan sa amin ni Sir Alfonso pero nakiusap siya sa akin na huwag kaming maghiwalay dahil hindi niya raw kakayanin. Nalilito po ako sa kanya noon kasi ayaw naman niya akong panagutan nung una. Pero ayaw niya rin akong palayain. Sa huli, nakipaghiwalay na rin ako sa kanya. Ayaw ko na kasing dagdagan pa yung pagkakasala ko sa mata ng Diyos at sa batas ng tao dahil sa ginawa namin. Nagkasundo na lang po kami ni Sir Alfonso na susustentuhan niya ang batang dinadala ko pero wala kaming pagsasabihan na siya ang ama. Pero hindi namin inaasahan na natunugan pala ng asawa niya ang tungkol sa pagkikita namin. Sinundan siya nito at nahuli kami sa akto na magkasamang kumakain. Gulat na gulat po kami pareho, Papa Van. Lalo na nung galit nitong hinablot ang buhok ko para sabunutan. Inawat po kami ni Sir Alfonso pero wala rin siyang nagawa kasi pinagtulungan na ako ng mag-ina niya. Sumunod din pala ang anak nilang babae nung gabing yon kaya wala po akong kalaban-laban sa kanila. Inawat kami ng mga crew sa naturang fast food na kinaroroonan namin. Ilang sandali lang matapos yon, namalayan ko na lang na dinudugo na pala ako. Natakot po ako noon at ganon din si Sir Alfonso kaya dali-dali niya akong dinala sa pinakamalapit na ospital. Kaya lang, huli na ang lahat. Dahil sa nangyari, ay tuluyan na akong nakunan. Tuluyan na nga pong nalaman ni Estoy ang pangangaliwa ko nung puntahan niya ako sa ospital, Papa Van. Kitang-kita ko sa mga mata niya yung matinding galit at pandidiri sa akin. Walang patid ang luha ko noon habang humingi ng tawad sa kanya pero hindi pa raw niya kayang ibigay yun. Hindi niya rin alam kung kaya pa niyang ibigay yon pagkatapos ng lahat. Gusto ko ring magalit sa kanya dahil sa mga pagkukulang niya pero mali na isumbat ko yon sa kanya para lang bigyan ng katwiran ang kasalanang nagawa ko. Kung tutusin, mas malaki yung kasalanan ko sa kanya. Tungkol naman kay Sir Alfonso, nawalan na ako ng balita sa kanya at sa pamilya niya dahil hindi na rin naman ako noon nakabalik sa school. Tuluyan na akong huminto. Estoy, tama na yung pag-inom mo. Lasing ka na eh. Baka mamaya maistorbo mo na naman ang mga kapitbahay natin.
Matulog ka na dun sa kwarto. Huwag mo nga akong inuutusan. Tsaka huwag mo rin akong hahawakan. Nandidiri ako sa'yo, Mirela. Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin ako napapatawad. Paano kita patatawarin? Nagpagalaw ka sa ibang lalaki. Tapos dun pa talaga sa profesor mong amoy lupa. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan yung tao. Okay, tamo. Pinagtatanggol mo pa yung matandang yun. Hindi ko siya pinagtatanggol. Pero mali rin naman na pagsalitaan mo siya ng ganun. Anong gusto mong gawin ko? Palakpakan yung kalokohang ginawa nyo? Hindi naman sa ganun. Alam naming mali yung nangyari. Siguro karma na namin yung pagkawala ng anak namin. At habang buhay ko yung dadalhin sa konsensya ko. Buti alam mo. Kasi hindi ko na rin makakalimutan yung ginawa mo. Sobra ka eh. Napakasama mong babae. Oo, may pagkukulang ako sa'yo pero yung manlalaki ka, iniputan mo ako sa ulo eh. Nagpagalaw ka na nga sa kanya, nagpabuntis ka pa. Alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa akin? Nanliliit na nga ako tapos sa ginawa mo, tinapakan mo pa yung pagkalalaki ko. Alam ko, kaya nga humihingi ako ng tawad sa iyo eh. Hindi na maibabalik ng paghingi mo ng tawad yung tiwala ko sa'yo kasi sinira mo na yun. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Estoy. Ano pang pagkakataon yung gusto mo? Sa tingin mo ba, ganun lang kadali kalimutan yung ginawa mo? Huwag ka nang umasa na mapapatawad kita agad. Hindi ko naman hinihiling na patawarin mo ko agad pero sana isipin mo rin yung pamilya natin. Ikaw na rin yung may sabi. May pagkukulang ka kaya hinanap ko sa iba yung mga bagay na wala sa'yo. Hindi sana mangyayari yun kung hindi ka nagkulang sa pamilya natin. Kasama nga kita pero parang mag-isa lang ako sa lahat. Parang ako lang yung may pangarap para sa atin. Anong gusto mong gawin ko? Sige nga. Magsimula tayo ulit. Bumawi ka. Babawi rin ako. Magtulungan tayo para sa mga anak natin. Kung makapagsalita ka, akala mo ganun lang kadali yun. Palibhasa, ikaw yung nagloko. Wala namang madali lalo na sa pagbuo ng pamilya. Mas lamang yung hirap kaysa sa ginhawa. Marami tayong isasakripisyo pero kakayanin kasi inspirasyon natin ang mga anak natin. Inalok ako ni Sir Alfonso ng mas komportabling buhay pero kapalit nun, iiwan ko kayo ng mga anak ko. Hindi ako pumayag. Hindi ko kayang mapalayo sa mga bata. At ganun din sa'yo kahit na unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin naman ang ama ng mga anak ko. Kahit ganito ko, mahal pa rin kita. At mahal ko yung mga bata. Pero di ko naisip humanap ng iba para saglit na takasan yung responsibilidad ko sa pamilyang to. Malaki yung kasalanang nagawa ko. Kaya kung kinakailangan kong humingi sa'yo ng tawad araw-araw, gagawin ko. Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad o kung darating pa ba yung araw na yon. Kaya huwag ka nang umasa na babalik pa tayo sa dati. Alam ko. Pero tama ka rin naman sa sinabi mong malaki yung pagkukulang ko sa pamilya natin. Masyado akong naging panatag. Akala ko kasi sapat na yung maipakita ko na nagpakaama ko. Akala ko kasi ganun lang kasimple maging tatay. Pero hindi ko alam na kulang pa pala yun. Malaki rin yung pagkukulang ko sa'yo kasi hindi ko sinuportahan yung pangarap mo. Kaya lalo nang nagkandaleche-leche. Kung galit ako sa'yo, mas nagagalit ako sa sarili ko. Bakit kasi kailangan pang humantong sa ganito ang lahat? Hindi na natin maibabalik yung nangyari. Pero pwede naman tayong bumawi at mas gawin kung ano yung tama. Ikaw pa rin naman yung lalaking minahal ko. At kayo ng mga anak natin yung pinili ko. Kaya sana, mapagbigyan mo pa ako. Kahit isang pagkakataon lang ulit. Hindi po kami naghiwalay ni Estoy Papa Van. Sa halip na mangyari yon, magkasama namin ginampanan ang pagiging magkatuwang sa pamilyang binuo namin. Malaki po ang pagkakasala ko sa kanya bilang partner kaya araw-araw ko yung pinagsisihan. Lagi rin po akong bumabawi sa kanya para hindi na niya maranasan yung pakiramdam na minsan ko siyang pinagpalit sa iba. Bukod doon, lagi rin akong nagdarasal sa Diyos na tulungan akong makapagbagong buhay at mas maging malakas pa ang pananampalataya
para malabanan ko ang mga tukso sa paligid ko. Akala ko dahil bumabawi na ako noon sa mga maling nagawa ko ay magiging maayos na ang lahat. Pero nagkamali po ako. Sa pagkakataong yon, si Estoy naman ang nangaliwa. At sa huli, ay pinili niyang sumama sa babae niya. Iniwan niya kami ng mga anak niya ng ganun na lang. Sobrang sakit po ng ginawa niya, pero wala naman akong nagawa. Hindi ko na siya napilit pang bumalik sa amin ng mga anak niya dahil desidido na siyang panindigan yung bago niya. Ang sakit lang sa parte ko na pinili ko sila, pero iiwan niya rin pala kami. Siguro hindi pa rin talaga ako lubos na napatawad ni Estoy sa kasalanang ginawa ko sa kanya. Naisantabi lang yon pero hindi tuluyang nawala. At wala na akong magagawa kundi tanggapin yon, Papa Van. Kung tatanungin niyo po ako kung may balita pa ako kay Sir Alfonso, ang huling nalaman ko ay sumakabilang buhay na siya dahil sa COVID. Binalita lang po yon sa akin ng dati kong kaklase. Pero hindi ko na inalam kung naging maayos pa rin ba ang pagsasama nila ng misis niya matapos nitong malaman ang naging relasyon namin. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po, Papa Van. Sakaling mapili niyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Sana kahit papano may natutuhan ang mga kabarangay natin sa karanasang ibinahagi ko. God bless po sa Barangay LS 893 at more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mirela. Minsan